Bakit kayo nandito? Di ba inutusan ko kayo doon sa bahay ni Stong? Anong ginagawa niyo dito? Pasensya na po, amo. Pero nagawa na po namin ang pinag-uutos mo sa amin. Ano? Napalayas niyo ba? Nagawa niyo bang palisin sila? Hindi po, amo. Kita. Ikaw, Jerek. Anong ginawa mo? May ginawa ka ba? Gusto ko na pong itumba si Stong amo. Kaso, pinigilan ako ni Melissa. At bakit? Bakit mo pinigilan, Melissa? Wala po kasi sa utos niyo, amo, nasaktan sila. Nasa utos man o wala, ay gawin nyo kung ano ang nararapat nyong gawin. Nang usapan na po kasi yan, amo. Palit lang po ang binayad niyo sa amin. At hindi kasama doon ang pagpatay. Mukha ba akong hindi makapagbayad? Sa tingin nyo, hindi ko kayo kayang bayaran, ha? Itong tandaan nyo, kahit kaluluwa pa yung dalawa, ay kaya kong bayaran. Tandaan nyo yan. Anong kailangan yung dalawa? Bakit kayo nandito? Amo, nandito po kami dahil gusto po namin paalam sa inyo na hindi po umipikto ang mga plano nyo. Diba? Inupos talaga ng Stong na yan. Ang pasensya ko. Amo, may sasabihin nga pala ako sa'yo. Ano yun, Lisa? Nakita kasi namin kanina si Espion Labrador sa may tulay. At kausap nito ang anak ng babae ni Stone. Sa tingin ko, humingi sila ng tulong kay Espion. Ano naman ngayon? Kung humingi sila ng tulong sa mga pulis, Amo, mas lalo tayong mahihirapan kapag makikialam ang mga pulis, amo. Mas lalo kayo mahirapan ni Jeric gumalaw kapag may mga pulis na nangingialam. Tama po si Melissa, amo. Magiging limitado po ang mga galaw namin. alam nyo, kayong dalawa ay may kinahaan din ang utak. Lahat ng tao sa mundo ay kaya ng pira at impluwensya. Ako ang alkalde ng bayang ito. Ako ang batas. Puntahan nyo ang Espion Labrador na iyan. Papuntahin nyo sa akin sa opisina sa munisipyo bukas ng gabi. Makipag-usap ako sa kanya. At kayong dalawa, bumalik kayo sa bundok. Bantayan nyo ng maigi ang kilos ni Stong, araw man o gabi. Liwanag. Opo, amo. Sige na, umalis na kayo at gawin nyo ang trabaho nyo. Opo, amo. Opo, amo. Nay? Anak? Bakit ang tagal mo umuwi? Kanina ka pang hinihintay ng tatay mo. Pasensya na po, inay. Medyo natagalan po ako. Saan ka galing? Umalis ka. Na hindi nagpapaalam sa akin. Umalis ka. Nang wala bahintulot ko. Istong, babaan mo naman konti ng boses mo. Nakakahiya sa kapitbahay natin. Sima, wala akong pakialam kung maririnig nila ang mga sinasabi ko.
At wala akong pakialam kung masisigaw ako dito. Saan ka galing? At sino ang kinita mo? Sagot! Si Kukoy lang po ang kinikita ko, Itay. Nag-uusap lang po kami. Si Kukoy Labrador ba ang tinutukoy mo? Na dati nating kapitbahay? Na ngayon ay isang pulis na? Oo, Itay. Siya po. Ano ang pinag-usapan nyo? Humingi po ako ng tulong kay Kukoy, Itay. Na sana ay tulungan niya tayo sa problema natin. Tungkol sa lupain natin. Nilapitan mo ba ang tao na isa ring nauto ni Mayor Escudero? Hindi po si Kukoy ang... Kahit na, pareho lang yun. Dahil hindi niya ipinaglaban ang lupain nila. Hanggang sa makuha ito ni Mayor Escudero. Mga duwag sila, mga bubo. Istong, hinahinay lang. Bakit? Totoo naman na. Pulis siya, nasa katukulan at may alam tungkol sa batas. Pero naging bubo siya sa harap ni Mayor Escudero. At siya pa ang nilipitan mo? Tay, nagbabaka sakali lang naman po ako na matulungan ni Kukoy. Tama na. Tama na. Ito ang tandaan nyo. Walang sino man ang makakatulong sa atin, kundi tayo lang. At ako lang ang makakaresolba sa problema natin. Ako lang. Istong, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Ay, talaga ang buhay. Nakakapagod. Kung napapagod ka na sa buhay mo, di mabigti ka. Wala talagang isip ang babaeng ito. Narinig mo naman yung sinabi ni Amo, di ba? Araw at gabi, babantayan natin ang kilos na Istong. Oo, narinig ko. Hindi pa naman ako bingi. Mabuti kung ganon. Sige na, matulog ka na. Para mamaya madaling araw, lalapit tayo ng konti sa bahay ni Istong. Paano ako makatulog? Ang daming lamok. Hintayin mo muna matulog ang mga lamok bago ako matulog. Ganun ba yon? Malay ko sa'yo. Dito ako. At sisiguraduhin mo makatulog ka, ha? At wag na wag kang lumapit sa akin. Dahil kapag lumapit ka sa akin, sinisigurado ko sa'yo. Lilipat ang pizza ng birthday mo sa November 1. Maliwanag? Oo, maliwanag. Mabuti. Akala mo kung sinong maganda para pag-interesan ko. Ako na siguro ako dito.
Parang tao yung nakita ko. Baka guni-guni ko lang yun. May nakatingin sa akin ah. Jeric! Gising! Gising ka! Hindi ako tulog. Gising ako. Alam ko namang gising ka eh. Dahil kanina pa ako pinapanood habang natutulog ako. Hindi ako yon. Ibang tao yon. Ano pinagsasabi mong ibang tao? Hoy, Jeric! Dalawa lang tayo ang tao dito. Tapos sabi mong ibang tao yon? Alam kong ikaw yan, Jeric. Nakita mo ba? Na ako ang tumitingin sa'yo? Hindi. Hindi rin kasi napaligid. Umupo ka. Bakit? Anong gagawin mo? Wala akong gagawin. Basta umupo ka lang. Ito na, nakaupo na ako. Hindi lang tayo ang tao dito. Merong nagmamasid sa atin. At kanina ko pa naramdaman na umikot lang siya dito. Nakita ko siya kanina. Ano? Totoo ba, Jeric? Oo. Kanina ko pa pinapakiramdaman ng bawat pag-apak ng kanyang paa sa lupa. Ano ngayon gagawin natin? Relax lang. Huliin natin siya. Magkunwaring tulog ka at pakiramdaman mo ang kinikilos niya. Sige.
Bakit? Ramdaman ko, parang mapalapit sa akin. Saan banda? Sa likuran ko. Bibilang ako ng 3. Sabay dapa ka. Oo, 1. 2. 3. Dapa! ano? Tinamaan ko siya.